At dahil pa rin po sa mainit na panahon, nag-adjust na ng schedule ng klase ang Department of Education. Hakbang po ito para maiwasan ang mga aktibidad sa labas kapag tirik ang araw. Pati ang iba pang ahensya may hakbang na rin kontra init. Balitang hatid ni Ian Cruz. Sa labas ng kanilang bahay sa Baseco Compound sa Maynila, nag-set up ng portable pool ang mga magulang ng mga batang ito para makapagpalamig. Simula po kahapon, sobrang init eh. Kaya po naka-ano kami ng swimming pool po para sa mga bata. Ang mga poultry farm sa Pangasinan, inabisuhang bantayan ang mga alaga nilang hayop para hindi magkasakit sa gitna ng mainit na panahon. Lagi silang pinapainom ng tubig. Malilim naman dyan, hindi sila siksikan. Pinag-iingat lalo ang mga may sakit dahil maaring mauwi sa pagkahilo, pagsusuka, pagsakit ng ulo at iba pa. Paalala ng Department of Health, siguruhing uminom ng maintenance medicine sa tamang oras. Kapag tayo ay nasa stress at dahil sa init, no, parang bang ma-frustrate ka, baka paypay ka ng paypay, so yung blood pressure mo maaaring tumaas ng bahagya. Kung hindi ka umiinom ng gamot, baka mamaya mapunta yun sa isang atake sa puso or atake sa utak, yung stroke. Mas maiging magsuot ng damit na gawa sa light materials para presko sa katawan. Iwasan din ang paglabas mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. kapag tirik ang araw at laging uminom ng tubig. Huwag ding biglang pupunta sa malamig o mainit na lugar. Huwag ho tayong mabilis palipat-lipat sa init sa kasalamig. So nakakasakit rin kasi ng ulo yun, nakakakos ng stress sa katawan. Yung mga may hika na titrigger yung asthma. Dapat ding may hydration break na hindi bababa sa 15 to 20 minutes. Isang paraan yan para mabantayang hindi magka-heat stroke. Kung maaari kang maghilamos at magbasa ng ulo kasi mainit na, that's important as well. Ang MMDA, ipinatutupad muli ang 30-minute heat stroke break policy para sa kanilang mga enforcer at Metro Aid sa lansangan mula March 3 hanggang May 31. May dagdag pang 15 minutes kapag lampas sa 40 degrees Celsius ang heat index. Ang Bureau of Corrections, bumili na ng sando para sa mga PDL at sinigurong may sapat na tubig sa mga selda. Kabilang naman sa mga hakbang ng DepEd ang pag-adjust ng schedule ng ilang klase. Sa ilang lugar, 6 to 10 a.m. ang morning class, 2 to 6 p.m. naman sa afternoon class, at asynchronous learning ang ilang klase ng 10 a.m. hanggang 2 p.m. Paalala nila sa mga paaralan, iwasan ang mga aktibidad sa labas tuwing tirik ang araw. Dapat alisin ang mga harang sa daraanan ng hangin at sa bawat classroom, dapat may first aid kit na may cooling packs at thermometer. Magbibigay rin daw ang DepEd ng mga dagdag na electric fan sa mga classroom. Magtatayo rin sila ng hydration stations at mamimigay ng lalagyan ng tubig. At kasama ang mga LGU at iba pang ahensya ng gobyerno, mag-i-inspect sila sa mga paaralan. Sabi ng Pag-asa, bagamat may posibilidad na umulan sa ilang lugar, hindi nangangahulugang mapapalamig nito ang temperatura. Sad to say, kapag umulan, ng saglit, mas nagkakaroon tayo ng vapor sa paligid natin. So, ibig sabihin, tataas yung ating relative humidity o mas nagiging mas maalinsangan, mas tumataas yung heat index. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News.